So, pag bibili ka ng solar panel, so that is, ang mga bibili mo, wala naman itong wire. So, ganito. Pag-aralan mo yung MC4 connector. Kasi ito yung positive. Meron namang indicator dyan na positive side. So, gamitin mo ng red na wire. So, tingnan mo dito kung paano magiging connector. Para pag nagdugsong ka sa loob, dun sa magiging ano mo siya. Kasi syempre hindi nga siya kasama. Para yung ano mo naman dito, so sasakto siya. So separate mo naman siyang bibilhin. Pwede mo naman siyang direkta, pero maganda kasing ganito para detachable. So meron kasing nabibili na MC4 connector na mura lang naman din yun, parang 40 pesos din lang. So dito yun eh. MC4 connector. Hanapin na natin. Wala na. Wala niya. Medyo naka-day off tayo ngayon. Ngayong araw na to. Nahuli kami 3 rapist kahapon eh. So, hindi naman ako hinahanap na. Isang araw, top most wanted yung binanata namin. So, pag day off, ito na papagtripan natin. So, wala. Ang MC4 connector na yan. Ba naman yan? Hindi rin magulo eh, no? So, good ba naman buhay ito? Okay lang, para humaba yung video. Mas mapaliwanag ng maayos. Maring natapon ko ng MC4 connector na yan. Ano ba naman klase yan? So ito nakita ko na. MC4 ganito ha. Dalawa to, yung isa nandun. So ito pa rin, ginagamit pa rin niya. So itong MC4 connector na to, pwede mo namang ilagay ito dito sa ilalim ng ito yung breaker ng solar panel. So nilagay ko sa ilalim para detachable siya. So pwede mong buhat-buhatin. Pero syempre kailangan naman to nandito ngayon kasi tinetesting pa. Pero lilipat ko to sa rest house namin sa Quezon. So pag-aralan mo kung ano magiging dulo, basta positive pa rin siya. So sa red pa rin. So parang hindi ka malito. Usually sa left side dyan. Kasi pag dito sa SSC, lagi nasa left side. Pati dito. Pansin mo, may indicator naman solar panel. Left side is positive. So same din naman sa battery. So color coding tayo para hindi kayo masyadong mahirapan. So kung mapapansin ninyo, so yan, medyo hinabaan ko. Kaya medyo kulot doon sa loob. So ito na nga, balik tayo dito sa solar panel. Ito 10AWG yung ginamit. So 9 meters to, parang 500 ata bili ko. Separate binili yan. Kasi hindi ko muna binili ng sabay dahil baka mamaya mali. So nung ramdam kong okay na, reorder ako, another color black naman. So 9 meters din. So tingnan nyo yung indicator, yung pinaka connector MC4 para tama. Para hindi kayo malito sa kulay. So kung mapapansin niyo, ang araw is hindi ganun katingkad. Pero harvesting pa rin yan ito paano. So kung mapapansin naman ninyo is ang harvest naman niya ay kahit pa paano, nag-harvest naman siya ng 97. Kasi 615 watts yun. So, malaking bagay pa rin. Kung 20% man makuha niya. So, that is yun. Nag-100 naman siya. So, kung gumagamit naman ako dun sa output ng mga 150, so, lugi ako. Nag-discharge siya ng 50%. So, yun yun. So, balik natin to. Para magmukhang marunong din ng gumawa. Diba? Kasi sa pagiging ano kasi natin, libangan din natin ang magputing-ting kasi nanghihinayang tayo.
Kasi kahit pa paano, nakakaya kasi pag puro kuryente yung gagamitin. Bakit ka mo? May aircon ako doon sa kwarto ko na 1.5 horsepower. Tapos dito sa sala namin 2 horsepower. Tapos 1.5 din doon sa anak ko. So nakakahiya naman na puro ano na lang. So magtipid din tayo ng konti. Kahit pa paano yung TV man lang sa mga makulimlim na panahon is makatipid tayo ng electric fan, TV. Kung gumastos man tayo, di aircon na lang. So ito yung mga gamit ko, mga tira. So successful naman yung unang build. So not bad for for the first timer. Sabi nga nila walang magaling sa una, pero natsambahan natin. So medium lang agad binanata natin, 1 kilowatt. Payabang tayo ng konti. So sunod, makakain na natin magbuo pa, konting pag-aaral pa lang. Salamat sa mga napanood at may mga natutunan tayong konti. So ito, okay pa rin. Paliwanag ko pakonti-konti yung tamang pag-wirings at setup nung snap inverter at nung solar charge controller. Yung mga settings kasi siya nakakaiba. So yung sasunod na rin yung yung battery. Bluetooth kasi yan eh. Medyo maganda pag Bluetooth pala, madaling i-monitor.